Anong nangyari? Ay, dito pala nadala yung ano ko. Tapos tayo nito, boss. Aray ko! Dito pala nadala yung kapote ko, mga boss. Oh no! Awit. Kailangan makauwi tayo ng... Sabi na, may nalimutan ako eh. Vlog pa more. Safety first. Hello po. Hello po. Deliver po ma'am ng pagkain? Yes ma'am. Opo, dito kami sa pinaka-harap. Wait lang sa loob ng pakuwalit po. Dito na din po ako ma'am, sa may main gate po. Dyan lang ha. Sige po ma'am. Magkano po lahat kasama delivery? Bali, wait lang ma'am. 8.25 po ma'am. 25. Sige, labas na po ako ha. Okay po. Sa inyo ma'am? Ay, kala ko dito. Ah, 825. 175. Ay, thank you ma'am. Tip pa tayo guys, 5 piso. Sana all! Alright. Good morning mga bossing. Ay, So, boss! okay na. Kwentuhan time na tayo mga bossing, no? Kwentuhan time! Meron akong, meron akong wala. So ito na nga mga bossing. Kung papipiliin ka sa tatlong anomalya o controversy, anong papipiliin mo? A. Feed-up or pork barrel ni Noynoy? B. War on drugs ni Duterte? Or C. Blood control and many more, Ghost Project ni BBM? Which D-bill ang pipiliin mo, di ba? Comment down below. So ako, kung papipiliin ako, hindi na ako sa war on drugs. Although, no, masama ang pumatay. At hindi natin may tatanggi na may mga namatay. Pero, sa point of view ko, no, sa tatlong yan, kahit pa paano nakinabang yung mga Pilipino yung sa war on drugs. Okay? So, unang dahilan dyan kung paano nakinabang ang mga Pilipino sa war on drugs ay nagkaroon, no, ng pangil, ng matalas na pangil ang mga kapulisan para sa mga kriminal. So, meaning to say, nagkaroon ng takot yung mga kriminal. Okay? Pangalawa, nagkaroon ng kapayapaan, no, doon sa parte ng mga law-abiding citizen na hindi sila mangamba maglakad-lakad sa mga kalsada, lalo na sa Manila, di ba? Nabawas-bawasan yung pangamba nila dahil nga kahit papaano naging secured yung pakiramdam, no, ng bawat Pilipino sa panahon ni Duterte. Samantala, doon naman sa dalawa, no, na anomalya o controversy, ni Sing Condoling hindi man lang nakinabang. Kalokohan yun. Salamat po. So, ayun, no. Tuloy tayo sa kwentuhan natin kanina. Naudlot na lobat kasi yung cellphone ko, cellphone. Nalobat yung camera nang hindi ko namamalayan. So, kung iisipin mo nga, 'di ba? Hindi Sing Condoling wala tayong napakinabangan doon sa mga blood control anomaly, pati doon sa pork barrel. Ang nakinabang lang doon yung mga politiko at mga nakapalibot doon sa politiko. Tapos, napanagot lang sa panahon ni Noynoy is yung maliit na botete na tinutukoy ni Marcoleta, 'di ba? Tapos, dahil nga maliit na botete lang yung napanagot, tumawid na yung korupsyon hanggang ngayon. Kasi nga, hindi naman nabago yung sistema eh. Pati hindi talaga nahuli yung tunay na mastermind sa panahon ni Noynoy. Ngayon, back tayo sa present, mukhang ganun na naman ang mangyayari kasi ang gusto lang nilang manag-is yung mga nasa baba at wala silang planong panagutin yung mga mastermind. At ayon yan kay Marcoleta, di ba? Kung tutuusin, hindi lang pera yung ninakaw nila eh. Sa
pork barrel, sa PDAP, sa flood control at mga ghost hunting. Hindi lang pera yung ninakaw nila. Ang ninakaw nila is yung pinaghirapan natin no, na pagod, dugot, pawis na naipon para lang mapunta sa kaban ng bayan. Tapos ang masakit pa nito no, may nangamatay pa sa panahon ng pagbaha, sa panahon ng kalamidad, ng bagyo. Ilang kabuhayan yung nasisira, ilang negosyo yung nalulugi dahil na inaano ng baha. Kung iisipin mo yun, di ba? Ninakawan na tayo, meron pang namatay at marami pang nalugi. At tuloy-tuloy pang mangyayari yun kung hindi mababago yung sistema. Kaya sana no, dumating din yung araw na kung mararapatin talaga lahat ng senador katulad ni Marco Marcoleta, pero at least kahit kahalati man lang, di ba? Para kahit papaano mas malakas yung boses. Kaso ang nangyayari, kung sino pa talaga yung tunay nagmamalasakit, tulad ni Duterte, tulad ni Marcoleta, sila pa yung pinagtutulungan, ginagawang masama at ginagawan ng masama para lang sa mga, siyempre, para sa mga hidden agenda nila. So yun lang ang kwentuhan natin ngayon. I-comment nyo na lang dyan kung anong masasabi nyo, kung alin sa tatlo ba ang mas gugustuhin nyo. At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Keep Friday for the win. Peace!